Ang manananggal ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Ito ay sinasabing nagpapalit ng anyo kapag sumapit na ang hating gabi. Ang manananggal ay may kakayahang hatiin ng katawan at tinutubuan din ito ng pakpak na parang isang paniki. Paborito daw kainin ng mga manananggal ang sanggol sa sinapupunan ng isang babaeng nagdadalang tao gamit ang kanilang dila na kasing nipis ng karayom at kayang humigop ng dugo. Taong 1976, Hamindan, Capiz. Mapagpalang araw, Boss Sid. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Romulo. 64 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Agambulong, Hamindan, Capiz. Kasama ang aking may bahay na si Soledad. Nakatira kami sa poder ng panganay naming anak at kapiling ang aming mga makukulit na apo. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong channel at marami na akong napakinggang mga katatakutang kwento na pinapadala ng inyong mga letter sender. Dahil sa mga naririnig kong istorya, ay nahimok din akong ibahagi sa inyong munting programa ang sarili kong karanasan noong aking kabataan. Nung maikwento ng mga taga-baryo ang nilalang na tinatawag na manananggal. Naganap ang karanasang ito sa taong dekada 70 at nasa edad pa lamang ako na 16 at nag-aaral sa ikahuling bahagi ng sekundarya. Noong mga panahong iyon ay hindi pa sibilisado ang aming lugar at halos hindi pa sementado ang mga kalsada. Maging ang mga nakatirik na kabahayan noon ay gawa lamang sa mga pawid at amakan. Masasabi kong liblib ang aming baryo. Di tulad sa panahon ngayon na halos sementado na ang mga kabahayan at gawa na rin sa espalto ang mga daanan. Simple lang ang pamumuhay namin, Sir Sid. Iyong tipong nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. 3 pala kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Itago ko na rin ang pagkakakilanlan ng 2 kong kapatid na sina Emily at Bogart. Si Emily ang sumunod sa akin at bunso naman si Bogart na parehong nag-aaral sa sekundarya. Isang magsasaka ang aking ama na si Tatay Ruben. Mayroon kasi kaming maliit na bukirin malapit sa paanan ng kabundukan na may ilang metro lang ang layo sa kinatitirikan ng aming bahay. Kapag hindi pa oras noon ng anihan, ay pansamantalang naglalako ng mga kakanin ang aking nanay Berta at sinasama naman siya ng aking kapatid na si Emily sa paglalako ng mga kakanin. Habang ako na may katuwang ni Tatay Ruben sa bukid tuwing wala kaming pasok ng mga panahong iyon. Mas natutukan ko ang mga gawain sa bukid tuwing araw ng aming bakasyon. Kailangan naming magsipag noon dahil 3 kaming nag-aaral. May kalayuan din ang aming paaralan at sa Tantsakoy aabot ito ng 1 kilometro simula sa bahay patungong paaralan. Hindi naging hadlang sa aming magkakapatid kung gaano man kalayo ang pinapasukan naming eskwelahan. Dahil desidido kaming makapagtapos ng aming pag-aaral. Naglalakad lang kami tuwing papasok sa eskwela at hindi namin iniinda ang pangangalay ng aming mga paa. Noong sumapit ang aming bakasyon, ay isang pangyayari ang nagbigay ng matinding hilakbot sa aming baryo na talaga na may hindi na mabubura sa aming isipan. Araw noon ng Sabado ay abala kaming mag-aama
sa aming bukirin. Habang naiwan naman sa munti naming bahay sina Nanay Berta at Emily. Kailangan namin pagtuunan ng pansin ang mga pananim dahil namumulaklak na ang mga ito. Hudyat na tagbunga na naman. Lumipas ang buong maghapon namin sa bukid kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag sa kanlurang bahagi ng kalangitan. Ay nauna nang umuwi si tatay dahil kailangan pa namin mag-igib ng inuming tubig sa bukal. Mayroon kasing malinis na batis malapit sa aming taniman. Ang batis na iyon ay hindi pinapaliguan ng mga tao at masasabi kong napakadalisay ng nasabing tubig. Romulo, Bogart, mauna na akong umuwi sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan umigib ng inuming tubig kung ayaw niyong matakalan ng nanay niyo. Kailangan ko nang makauwi dahil sumasakit na naman ang likod ko. Paalala sa amin ni Tatay Ruben. Opo, Tay. Kami na ang bahalang umigib ni Bogart. Magalang na tugon ko naman dito. At nang makalis noon si Tatay Ruben, ay dali namin kinuhang magkapatid ang may kalakihang galon at mabilis na tumungo sa batis na may ilang metro ang layo. Malamlam na rin ang paligid ng mga sandaling iyon dahil magtatakip silim na. Matapos namin magsalok sa bukal, ay tag-isa namin binuhat ang galon at maingat na naglakad sapagkat madulas ang aming dinaraanan. May kabigatan din ang galon kaya matagal kaming makausad pabalik sa bukid. Pagdating naman sa aming taniman ay doon kami nakaramdam ng kaginhawaan dahil medyo patag na ang lupa. Nagawa pa nga namin magbiruan ni Bogart habang naglalakad kaming dalawa. Kaunting kwentuhan at kulitan ay masaya kami noon dahil isa ito sa aming kinagawian. Hindi pa kasi uso ng mga panahong iyon ang mga makabagong teknolohiya tulad ng mga cellphone, Game Boy, MP4. Sa panahon namin noon, kapag mayroon kang radyong di baterya o Walkman, ay masaya na kami at abot langit na ang ngiti. Sir Sid, napatigil na lang kami sa aming paglalakad nung may namataan kami na isang bulto ng katawan na naglalakad papasok sa kagubatan. Hindi namin ito namukhaan dahil may kadiliman na ng mga oras na iyon. May talokbong din na itim na malong ang ulo nito na tila kalamoy nang galing pang simbahan. Nagtataka kami ng kapatid ko noon kung sino ang babaeng iyon. Maaaring nakatira ito sa kabilang sityo. Dumodugtong kasi ang kagubatang iyon sa kabilang baryo. Ngunit matatagalan pa bago ka makarating. At kung taga rito ito sa amin, ay madadaanan pa nito ang aming bahay. Dahil kami ang nasa pinakadulo ng aming sityo. Pinagsawalang bahala na lang namin iyon ng aking kapatid. At nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Nakalatag na rin sa hapag ang aming hapunan dahil maaga kami noon kumakain. Lalo na't gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa apat na sulok ng aming dingding. Habang pinagsasaluhan namin noon, Sir Sid, ang munti naming hapunan na niluto ng butihin naming ina, ay naisipan kong tanungin sina ama at ina patungkol sa babaeng na mataan namin kanina. Nay, Tay, may nagawi bang tao dito kanina? May nakita kasi kaming babaeng nakatalakbong kanina nang pumasok sa kakahuyan. Ang tanong ko sa kanila, sino namang tao magagawi dito ng gantong oras? Baka namamalikmata lang kayong magkapatid. Buhat ng makauwi ako kanina ay saglit akong naupo sa ating balkonahe at wala naman akong napansin na dumaan. Sagot naman sa akin ni Tatay Ruben, Romulo, anak, tama ang tatay mo na baka namamalikmata ka lang. Kanina pa ang tatay mo sa balkonahe.
bago pumasok sa loob ng bahay. Gutom lang yang anak, sige na, kumain na kayo. Sabat naman ni Nanay Berta. Hindi na ako umimik pa sa sinabi ni nanay at agad kinuha ang kutsara sabay sandok sa kanin at ulam. Matapos namin kumain, tumulong na rin kami sa pagliligpit ng aming pinagkainan. Ngunit si Emily naman ang nakatoka sa pag-uurong ng mga hugasin. Tuwing natatapos kaming kumain, ay nakasanayan na rin namin noon na makinig ng mga lumang tugtugin sa radyo na nagsisilbing libangan naming pamilya. Tanging musika lamang ang nagbibigay ng kulay, saya at kapayapaan sa loob ng aming pamamahay. Ilang sandali pa, naisipan ko nang tumungo sa aming silid dahil ramdam ko na ang matinding antok. Maimbing na rin noon natutulog ang aking kapatid na si Bogart. Pati si Nanay, Berta, Tatay Ruben at Emily ay naroon na rin sa kanilang kwarto. Sir Sid, mabilis naman akong nakatulog nang mailapat ko ang aking likod sa kama, nagawa sa tinapyas na buho ng kawayan. Subalit hindi pa ganun kalalim ang tulog ko, ay bigla na lang akong nagising sa malakas na pagaspas ng hangin na parang may napadaan na malaking ibon sa aming bubong. Patungo ang lipad nito sa aming sakahan. Anong klaseng ibon kaya yun? Saglit akong bumangon sa pagkakahiga para uminom ng tubig. Bigla rin naging malinsangan ang panahon. Buhat ng malimpungatan ako sa malakas na pagaspas ng hangin. Bago tuluyang tumungo sa kusina, ay tumigil muna ako sa silid ng aking mga magulang. At nang silipin ko ang kanilang silid ay mahimbing pa rin silang natutulog. Gayon din ang kapatid kong si Emily na nasa tabi naman ni Nanay Berta. Dahil masarap pa rin ang kanilang pagkakatulog, ay tumuloy na ako sa kusina at nagmamadaling uminom ng tubig upang maibsan ang panunuyo ng aking lalamunan. Subalit matapos ko noon uminom ng tubig, ay bigla na lang akong nakarinig ng mga yabag sa labas ng aming bahay. Hindi ko mawari kung yabag ba ito ng tao o hayop. Pakiwari ko'y nagmumula ang mga yabag na iyon galing sa aming taniman ng mga gulay. Hindi ko rin alam kung bakit kinakabahan ako ng mga sandaling iyon na tila nagsisitayuan ang aking balahibo. Naglalaro tuloy sa aking isipan na baka ang babaeng nakatalukbong ang taong iyon. Sa puntong yun, naisipan kong sumilip sa maliit na siwang ng dingding sa aming kusina upang alamin kung sino ito. Kinukutuban kasi ako noon na hindi sa hayop nagmumula ang ingay na iyon at panigurado ako na hindi kami namamalikmata kanina ng aking kapatid. Marahan ako lumapit sa dingding at mariin na sumilip para alamin kung kanino nagmumula ang naririnig kong mga yabag. Habang patagal ng patagal akong nag-aabang sa siwang, ay mas lalong palakas ng palakas ito na halatang malapit na ito sa aming bahay. Inintatakutan ang lumukob sa akin, Sir Sid, na tila'y nakadama ako ng matinding sindak. Dahil ang taong iyon walang iba kundi ang babaeng nakatalukbong na tumungo sa gubat kaninang takip silim. Kahit na may pamandong ang kanyang ulo, ay agad ko naman siyang nakilala dahil nasisinagan na liwanag ng buwan ang kulubot niyang mukha. Matulin itong naglalakad habang palingalinga sa paligid na parang sinisigurado na walang makakapansin sa kanya. Napalingon pa nga ito sa tapat ng aming bahay at bahagyang umisi dahil batid niyang natutulog na kami sapagkat madilim na ang loob ng aming bahay. Kinabukasan ng hapon, isang kagimbal-gimbal na balita ang sinabi sa amin ni Nanay Berta matapos nitong maglako ng mga kakanin sa aming lugar kasama si Emily. Tuwing napapaubos ni nanay noon ang mga panindang kakanin, ay dumediretso ito sa aming maliit na bukirin upang abutan kaming mag-aama ng merienda na may kasamang kapeng barako na nakalagay sa lumang termos. Ikwinento ni nanay sa amin na may natagpong bangkay sa taniman ng mga trigo malapit sa ilog.
Kalunos-lunos ang sinapit nito dahil tila nilapa raw ang katawan nito. Nawawala ang mga laman loob at gutay-gutay ang laman na parang nilapa ng isang mabangis na hayop. Ang masaklap pa roon, maging ang alagang kalabaw ng biktima na malapit ng mga anak ay walang awang pinaslang nang hindi pa matukoy kung sino ang may gawa nito. Ani umano ng ibay, hindi hayop ang may gawa nito, kundi ang nilalang na tinatawag na aswang. May mga nagsasabi pa ngang manananggal ang pumatay sa mga ito dahil pati ang walang kalaban-laban na kalabaw ay binutas ng sikmura at walang awang kinain ang mga magiging supling. Dahil sa mga sinabi noon ni Nanay Berta, ay naisipan kong sabihin sa aking mga magulang ang tungkol kagabi nang makita ko ang babaeng nakatalukpong ng pamilyar sa aking paningin at kilala ito sa aming lugar bilang isang kumadrona. Nay, tay, alam niyo ba na muli kong nakita kagabi ang babaeng nakatalukbong? Nakita ko siyang naglalakad sa kalaliman ng gabi at galing ito sa gubat. Bigla kasi akong nalimpungatan dahil sa malakas na pagaspas ng hangin na dumaan sa ating bubungan. Inakala ko na isa lamang itong malaking ibon. Ngunit lumipas ang ilang minuto ay bigla akong nakarinig ng mga yabag na nagbumula galing sa ating bukirin at inluwa ng dilim ang babaeng yon. Paglalahad ko sa aking mga magulang, kilala mo ba anak ang babaeng yon? Namumukhaan mo ba siya? Tanong naman ni Tatay Ruben. Opo, tay. Maiksing tugon ko naman dito. Sabihin mo, sino siya? Tanong ulit ni Tatay habang mariin nakatitig sa akin si Nani Berta. Si Aling Doring po, tay. Ang babaeng yun. Sabi na nga ba na may kakaiba sa matandang yon? Matagal nang kaduda-duda ang kanyang kinikilos. Buhat nang dumating siya sa ating baryo. Tingin ko may tinatagong lihim ang matandang iyon. Kailangan itong malaman ni Kapitan. Palatak ni Nanay sa sarili matapos kong banggitin ang pangalan ni Aling Doring. Sir Sid, simula nang dumating sa aming baryo ang matandang kumadrona, ay tila binalot ng misteryo ang aming lugar. Dahil palagi na lang may namamatay na mga hayop at kadalasan sa mga nabibiktima ay mga kalabaw at baka sa mga latian. Palihim na ipinaalam ng aking mga magulang sa punong kapitan ang tungkol sa matandang kumadrona. Hinala nila'y si Aling Doring ang salarin sa pumatay sa matandang magsasaka na natagpuan sa palayan. Nagtataka naman ang punong kapitan sa mga inilahad sa kanya ni na ama't ina. Sino ba namang taong maglalakas loob na gumala sa kalaliman ng gabi sa gubat? Palihim ding ipinulong ng punong kapitan ang kanyang sinasakupan na hindi nalalaman ng matandang kumadrona. Sinabi nito sa pagpupulong na palaging magmatsyag sa bawat kinikilos ni Aling Doring tuwing sasapit ang dapit hapon na hindi napapansin ng matanda upang hindi ito maghinala. Nakaisip rin ng paraan ng kapitan ng magandang patibong para mahuli ang tunay na salarin na gumagambala at nagbibigay sigalot sa aming baryo. Hindi rin naman pwede na basta na lang itaboy o paslangin ang matandang kumadrona dahil wala naman sapat na katibayan na siya nga ang pumatay. Sa mga lumipas na araw, hindi naman nagdududa si Aling Doring na maraming matang palihim na nakamasid sa kanya at wala namang kahinahinala sa mga ginagawa nito. Bihira din kasi itong lumabas ng kanyang bahay, lalo na't nag-iisa lamang siya sa buhay. Hindi rin alam ng mga taga-baryo ang kanyang pinagmulan at wala naman silang balak na halungkatin pa ito. Isang gabi, isinagawa na nga ang isang patibong upang matimbog ang mabangis na hayop o nilalang na pumapatay sa mga alagang hayop na minsan na ring may nasawing tao sa kamay nito. Isang buntis na baka na malapit ng mga anak ang iniligay ng mga matatandang kalalakihan sa kalagitnaan ng palayan. Alam naman kasi ng mga ito na mabango ang mga buntis sa mga aswang, kaya't iyon ang naisip ni Kapitan na paraan.
Habang nasa palayan ang nasabing baka, ay nagkubli naman ang ilang kalalakihan, kabilang na si Tatay Ruben, na siya naman nagkwento sa akin kaya nalaman ko ang tungkol sa mga naganap na pangyayari. Nagtago sila sa talahiban na may ilang metro lang ang layo sa kinasasadlakan ng muntis na baka, habang hawak nila ang kanilang mga armas, tulad ng itak at sibat na yari sa bahi na butong. Nanatili sila nakamasid sa niligay nilang patibong at nilalakasan ang pakiramdam. Sabi pa umano ni Tatay Ruben, habang hinintay nila ang nilalang ay nakararamdam sila ng matinding pangangati dahil sa mga ligaw na talahib na lumalapat sa kanilang mga balat. Lumipas pa ang ilang sandali, bigla na lang sila nakarinig ng malakas na pagaspas ng hangin. At sa tansya nila noon ay malapit nang sumapit ang ating gabi. Nung marinig nila ang nakakabinging pagaspas, dumating sa punto na nagulantang silang lahat nang matanaw nila ang lumilipad na manananggal. Nasaksihan nila kung paano paslangin na manananggal ang buntis na baka habang lumilipad ito ng mababa na may ilang pulgada lang ang taas sa palayan. Hiniwa ng halimaw ang sikmura ng nasabing hayop gamit ang matatalas niyang mga kuko at walang habas na nilantakan ang mga supling nito maging ang mga laman loob na tila hayok na hayok sa sariwang laman. Dahil nakatuon ang mabangis na halimaw sa nilalapan nitong pagkain, ay doon nagbigay hudyat ang kapitan na salakayin ang manananggal. Maingat nila itong inatake upang hindi sila mamalaya ng halimaw. Walang habas nila itong pinagsisibat ng solido namang tinamaan. Nagsasalimbaya ang malakas na angil na manananggal sa katahimikan ng gabi na nakakarindi sa pandinig ng mga kalalakihan. Matapos nila itong mapuruhan ng sibat, ay nagmamadali silang kumilos na lapitan ng halimaw at walang awa nilang pinagtataga. Halos hindi mabilang ang natamo nitong sugat kung saan umaagos sa lunti ang dahon ng trigo, ang pulang likido. Dumating na rin sa punto na nangisa ito na parang manok na pinugutan ng ulo, habang unti-unting nanghihina hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Sa pagkasawi ng manananggal, ay muli itong bumalik sa dating anyo kahit hindi na nabuo pa ang kanyang katawan. At doon nila napatunayan na ang manananggal ay si Aling Doring, ang matandang kumadrona. Bago nila tuluyang sunugin ang bangkay ni Aling Doring, ay tumungo muna sila sa gubat, malapit sa aming bukirin, para hanapin ang kalahating katawan nito na agad naman nilang nakita na ikinubli malapit sa puno ng talisay. Matapos makuha ang kalahating katawan, ay doon nila sinimulan sunugin ang bangkay at ang abo naman nito ay nilibing nila sa lupa, malapit sa pinagsunugan. Muling nagkaroon ng katahimikan ng aming baryo, buhat na maglaho sa mundo ang mabangis na nilalang na ikinatwa ng mga kataga-baryo, lalo ng pamilya ng namatayan na naging biktima ng nasabing manananggal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga katambol. Naway naibigan ninyo ang tinampok kong istorya patungkol sa manananggal na gumagambala noon sa aming baryo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang masugid na tagusubaybay, Romulo ng Hamindan, Capiz.